Nako, heto na mga kabayan, gulat sila kumilos na. Inday Sara nilinis ang kamera. Nako, Luestro Ridon, humanda na kayo. Wipe out sila. Nako, yan po ang ating aalamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto pasadahan muna natin itong nag-iisang ngiwi. Ayan ha. Oh, hindi pala ito nag-iisa, marami pala itong kasama, pero ito unahin po muna natin itong singiwi. Representative Percy Sindanya. Okay, sabi niya po dito, no? Binira niya si John Vic Rimulya. Oh, sabi po ni Sindanya, sa halip na big fish, hubad na fish ang tinutugis. No ba yan? Ayan na. Mga hubad na mga isda ang tinutugis ni Rimulya. Dapat kasi ang tinutugis po ni Rimulya ay yung mga ngiwi na mga big fish. Tulad niya, di ba? Dapat yung mga ngiwi na fish, okay? Hindi yung mga hubad. Ay nako po. Big fish na mga ngiwi dapat. Oh, bukod sa ngiwi, ito po yung mga isda na dapat huliin ni Rimulya. Oh, yung mga isda na magnanakaw sa gobyerno, yung mga isda ng ngiwi na nasa gobyerno, okay? Yung mga isda na kumakain ng saba na nandyan na ulit sa gobyerno, okay? Yung mga isda na nagpapaawa para kaawaan ng taong bayan para muling makaupo sa posisyon. Ayan, di ba? Tingnan nyo naman yung bibig dito, yung nguso, okay? Yung nguso ni Sindanya talagang pangiwi na big fish di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Corpin, sa wakas, meron ka din nasabi na maganda, correct? Ngayon lang ako mag-agree dito kay Ngiwi, sabi po dito ni Armag, dito medyo may tama ka ng kaunti, ayan, ang mga naghahanap buhay ng marangal ay hinuhuli, pero ang magnanakaw sa kaban ng bayan hindi hinuhuli. Yan ang bagong Pilipinas. Nako po. Sabi naman po dito ni Renz, marami pa ring mga Pilipino ang hindi nakakaintindi ng takbo ng system. Well, kasi nga, ang tanging nakakaunawa lang ng mga ay ang mga tunay na nakakasubaybay sa totoong pangyayari at mangyayari. What Rimulya's doing is not implementing the law. He made a law himself to provoke the public to go to the government can do. Move easily. Ginawa na ng tatay ni Bangag ito noon. Prinubok niya ang publiko to implement martial law. Ayan na. Sabagay kasi pag ganyan ang gawin nila, magagalit talaga ang taong bayan. No? Parang ginagalit nila ang taong bayan to provoke, to implement. Pinoprovoke nila yung taong bayan para maka-implement po sila ng martial law. Sabi pa po dito ni Renz, but sad and sorry to say, ang tao noon at tao ngayon ay malaki na ang pagkakaisa. Noon kulang sa kaalaman, ngayon hindi sila takot dahil alam nila, sabi nga mabait ang Pilipino. Ang inaantay ng gobyernong ito ay masukol at lumaban ang mga tao nang sa ganon, madali nilang mabaluktot ang sistema. Sorry Mr. Rimulya, we know the technique already. Ayan. So, posible, di ba? Kasi maiinis ka rin kasi, di ba? Sa sobrang init ng panahon ngayon, bawal maghubad sa bahay nyo lang naman. Lalaki ka rin naman. Di ba? Yung iba nga, naghuhubad sa social media, mga kaubayan, hindi naman hinuhuli. Di ba? Yung iba nga, naghuhubad sa mga teleserye, hindi naman hinuhuli ni Rimulya. Kung ano ba talaga anong purpose ng paghuhuli ng mga nakahubad? To make us safety. Alam mo, mas safety nga yung mga nakahubad kasi kitang-kita mo kung may armas o wala. Basta nasa tamang pag-iisip lang. Di ba? Hindi yung mga addictus din.
Delikado yun mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below kasi eto, no? Dinipensahan po ng chief, no? Ng hepe ng NCRPO. Oo, na si NCRPO Chief Police Major General Anthony Berina. Ito po ang kanyang sabi. Wala pong antay-pura dito. Kasi yung ini-implement po natin ay batas po ito. Ang batas po ay applicable to anyone. Kahit mayaman ka o pobre ka, kapag nalabag po ang batas, huli ka. Ganun lang po yun, aray ko. Ako hindi po ako naniniwalang hindi po ito antay-puro. Kasi tingnan nyo naman, kung hindi po ito antay-puro, dapat nandoon rin po kayo sa mga subdivision, sa mga malalaking, di ba, kondo. Tingnan nyo, baka may mga hubad. Hindi lang mga hubad, baka may mga naghihit-hit pa. Di ba? Pero bakit nandyan kayo sa mga iskinita? Kasi alam nyo na maraming mahihirap ang hindi maka-afford ng aircon. Di ba? Kasi sa init ng panahon talaga makakapaghubad ka talaga ng damit eh. No? Lalo na kung wala kayong aircon. Di ba? Tapos dikit-dikit pa yung bahay. Okay? So, kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Berina na hindi po antay-pura ang kanilang ginagawa, kundi itong batas daw ay applicable din sa mga mayayaman. I don't think so. No? Sige nga, kung talagang kahit mayaman ay applicable ang batas na yan, mag-example nga kayo ng mga mayayaman na hulihin nyo rin mga naghuhubad. Oo. Lalo na yung mga gumagawa ng kalaswaan. Hulihin nyo po. Nako po. Hindi yung mga nagtatrabaho. Diyos ko po. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po Johnny, hindi po ganyan meaning ng antay-pura. Ibig sabihin po, yung batas ay nakalinya sa perspective ng mahihirap. Ang tanong, pumapasok ba kayo sa Forbes Park o sa Bill Air para ipatupad ang batas na yan? Correct. Di ba hindi? Bagkos doon lang kayo sa lugar ng mahihirap, nag-iikot. Ayan na. Sabi po ni Henry, nagtatrabaho ang mahihirap kahit mainit kaya hindi maiwasang maghubad ng damit. Hindi kagaya ng mayayaman, talagang hindi yan maghuhubad kasi nga naka-aircon, yung iba nga nakabarong. Diba? Nasa Senado at nasa Kongreso. Paano nyo yan huhulihin? Diba? Ang batas na iyan ay para lang sa mga ordinaryo at mahihirap na mamamayan at hindi para sa mayayaman na galing talaga ng administrasyon ngayon. Yumayaman husto ang mga nasa posisyon pero doble din ang hirap na nararanasan ng ordinaryong mamamayan. Correct. Diba? Napaka-insakto po nitong sinasabi ni Henry Mahawanan. Sabi po dito ni Eduardo, exempted po ang mga high-end subdivision sa DILG ordinance. Correct. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Dito po sa sinasabi ni NCRPO Chief, Police Major General Anthony Berina, na hindi po ito antay-pura. Ayan na. Ito na mga kababayan. Pasadahan na po natin yung video. Breaking news mga kababayan, BP Sara gumalaw na. Naku po, patay tayo dyan. Sa gitna ng hirap ng taong bayan, lalo na sa taas presyo ng langis na halos sumasakal na sa bawat Pilipino. May isang leader na tila handa ng kumilos laban sa matagal ng problema sa loob mismo ng gobyerno. Naku, ano kayang pagkilos yan? Naku po. Ngayon, usap-usapan umano'y galaw sa kamara, pagpapalit ng liderato at paglinis sa hanay ng mga tinatawag ng iba na mga buhaya ka ng inang congressman. Mukhang lilinisin na ni BP Sara Duterte itong Congress. Mukhang papalitan na ang leader. At ang tanong, ito na ba ang iniintay ng taong bayan? Isang leader na hindi natatakot galawin ang sistema. Naku po, ayan na. Idinawit man ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang mas mahalagang tanong kung ito ay totoo
Handa na ba tayong suportahan ng pagbabago? Kasi alam naman natin, nagdeklara si VP Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo. At unti-unti na nagbabaliktaran ng mga politiko. Alam niyo naman mga politiko, talagang pagdating sa baliktaran, mahilig ho yan sa 69 eh. Hindi ho yun bastos ha. Yung totoo naman eh, yan ang kanilang dapat, yan ang kanilang yan ang kanilang tawag sa kanila yun. Mahilig ko sila magbaliktaran. Dati kakampi ni PRRD. Tapos nung naging Pangulo na si Marcos at kinalaban ng mga Duterte, naging Marcos na. Ngayon, nakikita natin, di ba, yung mga bumabatikos dati kay VP Sara Duterte, ngayon nagbaliktaran na. Naku po. Di ba? Kaya mga mga 69ers ang tawag dyan. No? Habang ang gobyerno ay abala sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa langis, may isang laban na mas tahimik pero mas delicates. Ang laban kontra korupsyon sa loob ng Kamara. Mga kababayan, ito na ba ang simula ng paglilinis? O simula ng mas matinding banggaan sa politika? Pero sandali lang, wait, there's more. Hindi ba parang pamilyar na ito? Sa tuwing may krisis ang bansa, lalo na kapag hirap ang taong bayan sa taas ng presyo ng langis, biglang may lumalabas na intriga laban sa mga lider na may malakas na suporta sa masa. Sino yun? Si VP Sara Duterte. Gagamitin na naman para magkaroon ng issue. Dahil ang issue ngayon, kesyo parang para daw mapigilan ng impeachment, gusto ni VP Sara Duterte palitan ng leadership ng Kamara. Naniniwala kayo doon? Ang tanong ngayon, ito ba ay totoong galaw para sa kapangyarihan o isa na namang demolition job para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na problema ng bansa? Mga banateros, bago tayo maniwala sa mga kwento, busisiin muna natin may pakinabang sa ganitong naratibo. Yan. Kasi in any crime, you have to understand first the motives. You have to really know the motive. Then, who would benefit? In every crime, kailangan ganun. Ibig sabihin, sa lahat ng gawain, kailangan motibo at sino ang magbebenepisyo. Panoorin nyo ito hanggang dulo dahil baka ang akala nating intriga ay bahagi pala ng isang mas malaking laro sa politika ng Pilipinas. Ayun, palakpakan. O mga banateros ha, ang goal natin sana bago matapos ang taon na ito ay magkaroon tayo ng 1.5 million na subscriber. Sa excuse me, medyo yung ating sa kasulukuyan po kasi tayo po ngayon ay merong 1.36 million. So baka naman po pwede mag-subscribe po kayo at makamit naman po natin yung 1.5 million. Baka naman po. Kasi alam mo, malaking naitutulong yan sa algorithm ng ating mga videos. Pag umangat ng subscriber, pag marami kayong like, pag nag-share kayo, yan ay lalong kumakalat. Maglalabas yan sa newsfeed ng ating mga kababayan. At alam nyo, wag ko kayong magugulat kayo dahil yung mga nanonood dito talagang mga matatalas ang isip, mga malalalim. Ako'y nagugulat. Minsan pag may bumabati sa atin na sinasabi ako'y isang abogado at subscriber, naku po, kinakabahan ako kasi baka mamaya may nasabi akong maling batas, di ba? Pag meron naman lalapit, alam mo, isa akong doktor, naku po. Sabi ko, mga magagaling mag-aral ito, mga ito, magmemorya. Baka may mali akong nasabi. Hindi, ganun Kaya tayo pinagbubuti nating pag-aralan ng lahat ng bagay, lalo na sa pagdating sa politika, para ihatid sa inyo ang magandang paliwanag. Ako yung nagpapaliwanag lang naman, di ba? Ako yung nagpapaliwanag lang naman ng mga nangyayari sa bayan natin at kayo na magbuo ng inyong mga konklusyon. Kasi may kanya-kanya tayong konklusyon. Halimbawa, yung iba gustong mamatay si Marcos. Hindi totoo, di ba? Marami nag-wish niyan na gustong mamatay si Marcos. Ako. Ayun po. Una-una, hindi tama yun. That's unbiblical. Meron ba salitang unbiblical? Tama, basta. Hindi tama yun. You do not wish for a person to die. Okay? So, yun ang aking prinsipyo. Pero gayon pa man, gusto ko siyang panagutin sa lahat ng kasalanan ginawa niya sa bayan natin. Di ba? Magkakaiba-iba tayo ng opinion Pero kayo na humbala. Hindi ko kayo didiktahan kung pinapanalangin niyo matigok siya. Nasa sa inyo na ho yun. Basta ako, hindi ako doon. Basta ako gusto ko, pagdusahan niya hanggang mabulok siya sa kulungan, matay siya sa kulungan. Kasi sa balita, di ba, yung problema nga niya, yung colon niya, sabi may, merong basta, sakit sa kulon. Gusto So yun mga kabayan, diretso po tayo dito mga karibin natin, dito sa part na balita. Ito po. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara.
Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbotohan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman nang manalo ang unit team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D at hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Kita ninyo yung mga balibalita? Actually, sabi ng nakapapanood ko ito sa bilyonaryo nagsimula. Alam naman natin ang karakas ng bilyonaryo Hindi sa Pero alam mo, pag may matinding gustong ipalabas, laging sa bilyonaryo nagsisimula. Hindi nyo napapansin. Parang sila lagi ang nagpapaputok ng balita. Kasi duda ako sa mga ganyan yung may mga nagpapaputok ng balita. Kung may nagpapaputok ng balita, may pumupondo. Hindi ko alam kung ito ay ganon. Pero basta ang sigurado ko, may nagpapaputok lagi ng balita. At lagi kadalasan, nagsisimula sa Billionaire News Channel. Hindi ko alam kung sila ba ay pinopondohan ng someone. Hindi natin alam. Pero ang sigurado akong balita ay ang kanilang packaging dito sa balita na ito. Gusto kasi ni VP Sara Duterte na impeachment. Okay? Yan ang kanilang parang bagang bentahe. Para bagang sinasabi nila, ay ginagawa o desperado na si VP Sara Duterte na itigil ang impeachment to the point yung kanyang desperation ay palitan ang leadership ng Congress. Parang ganun ang sinasabi nitong balita na to. Pero may pansinin ninyo panoorin natin. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Risa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Yan. O dyan pa lang. Una, tama yung kanyang punto. Hindi mahirap kasi iba yung dati. Bakit sinasabi nung iba? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte napalitan yung speaker? Remember, anak pa rin si VP Sara Duterte noon. So may power siya noon. Ibig sabihin, talagang kakayanin niya. This time, walang pera. Alam naman po natin. Alam po natin na mukhang pera ang mga congressman. Whether So, ibig sabihin po ba nito mga kaubayan, malabo ang palitan ng liderato ngayon sa Kamara? Dahil mga mukhang pera po ang mga congressman ngayon, di ba? Lalo na ngayon, kailangan po nila ng pera, di ba? Papalapit na po yung eleksyon, tapos eto, nagmamahalan pa ang mga bilihin. Alam mo naman, magastos po yan diba? Magastos po ang mga yan. Yung iba nga, sabi si Banat Bay nga, ang nagsasabi minsan, narinig ko sa kanya, marami daw mga babae yung ibang congressman. Diba? Kailangan po nila ng pera. So, it is not possible na magkaroon po ng change of leadership dyan po sa Kongreso. Yan ay opinion lang natin. Malay mo, magkaroon ng himala, di ba? At mapatalsik nga, magkaroon ng bagong leadership favoring to VP Sara, di good news yung para sa atin, no? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.